Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Quarter 4 Week 5 na may paksang paggawa ng mobile art gamit ng iba't ibang kulay at hugis. Nakakita ka na ba ng mga palamuting sinasabit at gumagalaw? Ang tawag dito ay mobile art. Karaniwan itong nabibili sa mga art store, decor shop at tindahan ng gamit pang sanggol. Sa aralin ito, inaasahan na ang mga bata ay naipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng mobile art gamit ang iba't ibang kulay at hugis. Ang kulay ay maaaring gamitin sa disenyo na gagawin. Ang hugis ng likhang sining ay mapagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang malikhaing hugis. Ang balanse ay mahalaga lalo na sa paggawa ng mobile art sapagkat di magiging malaya ang paggalaw ng mga disenyo o palamuti kung walang balanse ang mga ito. Mobile art. Ang mobile ay isang gawang sining na nagmula sa bansang China. Ginawa mula sa palamuting bubog na may pinta na nakasabit sa pinto o bintana na tumutunog kapag nahanginan. Ang mobile art ay isang uri ng kinetikong iskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali, kawad at kabilya upang malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pandekorasyon sa mga tahanan at maging sa paaralan. Halimbawa nito ay parol at lampara. Upang maging makabuluhan ang paggawa ng mobile art, kailangang lagyan ng diwa tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pagpapahayag ng yaman ng kultura, o pagsasalaysay ng isang kwento. Mas mabuti ring gumamit ng mga bagay na nagamit na at maaaring i-recycle upang mabigyan ng bagong buhay. Maaari ring gumamit ng mga found object o mga bagay na napulot tulad ng mga kadibe, maliliit na bato at iba pa. Ang iyong pagiging malikhain ang matatag na pagmumulan ng magandang mobile art na magagawa. Narito ang halimbawa ng likhang sining na mobile art. Mga bahagi ng mobile art. Mobile na may 4 na bahagi. Mobile na may 5 na bahagi. Mga kasangkapan at materyales. Mga kasangkapan. Una, pamutol. Gaya ng pliers, gunting, cutter, kutsilyo. Depende kung anong uri ng bagay ang bubuo ng inyong proyekto. Ikalawa, panukat. Meter stick o ruler. Narito naman ang mga materyales. Una, pandikit, glue, pantali, kawad, lubid, string, nylon, yarn, at iba pa. Ikatlo, mga bagay na ikakabit. Mga natural na bagay na makikita sa paligid, gaya ng mga bahagi ng halaman o bahagi ng isang hayop. Mga mabibiling bagay sa palengke o mga bagay na dapat itapon ngunit magagamit pa, o yung tinatawag nating recyclable materials. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng mobile art. Una, ihanda ang mga kasangkapan at mga materyales na kakailanganin. Ikalawa, planuhin ang mga disenyo na nais mo. Ikatlo, umpisahan ang pagsasagawa sa pamamagitan ng pag-sketch ng anyo ng iyong proyekto. Ika-4,
magsagawa at tapusin ang bawat bahagi ng proyekto. Ikalima, kapag handa na ang lahat na bahagi, simulan mo nang ikabit o pagdugtungin ang bawat bahagi mula sa pinakahuli hanggang sa pinakauna upang doon mo makita ang balance point. Narito ang larawan ng balance point. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga kagamitan at paraan sa paggawa ng mobile art. Isulat ang tama o mali sa patlang. Una, maaaring gamitin ang sirang hanger bilang sabitan ng mga nakolektang bagay sa pamamagitan ng pagtali dito. Ikalawa, ang simpleng mobile ay maaaring gumamit ng mga found objects o mga bagay na napulot tulad ng kabibe, maliliit na bato at iba pang bagay na may iba't ibang kulay upang ito ay maging maganda at kaaya-aya. Tatlo, isang teknik sa paggawa ng mobile ay ang paggamit ng higit pa sa dalawang disenyong bagay na palamuti na isasabit sa pamamagitan ng tali na gumagalaw ng malaya na may balanse. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikaapat, kinakailangan na ang paggawa ng mobile ay may balanse upang gumalaw ang mga disenyong palamuti ng malaya. Ikalima, sa paggawa ng mobile, may pakikita ang pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng recycled materials. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, tama. Sa ikalawang bilang, tama. Sa ikatlong bilang, tama. Sa ikaapat na bilang, ito ba ang iyong isinagot? Tama. At sa ikalimang bilang, tama. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check ang mga bagay na dapat mong gawin bago simulan ng paggawa ng mobile art. At X kung hindi. Unang bilang, isabit ang nagawang mobile art sa maaliwalas na lugar. Tignan muna kung ito ay balanse at umiikot. Ikalawa, linising mabuti ang mga nakolektang bagay. Ikatlo, isahang talian at isabit sa lumang sanga ng kahoy ang mga nakolektang bagay. Lagyan ng wastong pagitan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikaapat, isaalang-alang ang pagkakatabi ng mga makinis at magaspang na bagay, pati na rin ang maliliit at malalaking bagay upang magkaroon ng magandang kabuuan. Ikalima, ayusin ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Ika-6, siguraduhin may sapat na kaalaman sa paggawa. Ika-7, ihanda ang lahat ng mga kagamitan na gagamitin sa paggawa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, X. Ang pagsabit ay ginagawa kapag tapos na ang iyong mobile art. Ikalawang bilang, check. Ikatlong bilang, X. Ika-4, check. Ika-5, check. Ika-6, check. At ika-7, check. Sana'y nakakuha ka ng 7 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 3.
Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang iyong mga kasagutan sa kwaderno. Una, paano mo gagawing mas makabuluhan ang iyong proyektong mobile art? Ikalawa, ano ang kahalagahan ng kaalaman sa kulay at hugis sa pagbuo ng isang likhang sining tulad ng mobile art? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Ikatlong bilang, para sa iyo, ano-ano ang magagandang asal na dapat taglayin upang maisagawa ang mga likhang sining? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang hugis ng likhang sining ay mapagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang malikhaing hugis. Ang kulay ay maaaring gamitin sa disenyo na gagawin. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Mahalaga na may alam sa kulay at hugis sa pagbuo ng isang likhang sining upang magamit sa pagdidisenyo ng mobile art. Sa ikatlong bilang, sa pagsasagawa ng mobile art ay dapat nang maging matyaga at malikhain upang mapaganda ang likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Bumuo ng isang mobile art. Ipakita ang pagiging malikhain sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyales na matatagpuan sa inyong tahanan na may iba't ibang hugis at kulay. Pumili sa 2 larawan ng mobile art na nasa panimulang bahagi ng aralin. Mga kagamitan, lumang hanger, gunting, art paper, glue o pandikit, lumang yaso o yarn at iba pang tali o sinulid. Mga nakolektang lumang bagay na may iba't ibang kulay at hugis. Narito ang mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda at linisin ang mga nakolektang lumang bagay. Ikalawa, ayusin ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Ikatlo, itali at isabit sa hanger ang mga nakolektang bagay. Lagyan ng wastong pagitan at magkakaibang haba ang mga isasabit na bagay upang magkaroon ng pagkakaibang lalim sa paningin ang mobile art. Ika-4, isaalang-alang ang pagkakatabi-tabi ng mga makinis at magaspang na bagay, pati na rin ang maliit at malaking bagay upang magkaroon ng magandang kabuuan. Ika-5, isabit ang nagawang mobile art sa maaliwalas na lugar. Tingnan muna kung ito ay balanse at umiikot. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!